Mga kasundaluhan, mga sangkay ng Republika ng Pilipinas, kakalas na nga ba ang kanilang suporta kay PBBM? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito, pag-usapan lamang po natin itong patungkol po dito, mga sangkay, sa agam-agam. Nakakalas po ang mga sundalo at may mga susunod pa pong magwi-withdraw ng kanilang suporta kay PBBM. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Dating gawi, mga sangkay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Yan naman kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Ang mga sundalo nga ba ay kakalas na kay PBBM? Kasi alam nyo, para po sa inyong kaalaman, isa sa pamamaraan, no, para po mapabagsak ang administrasyong ito, mga sangkay, ay kung makukuha ng kalaban ang suporta ng mga sundalo ng Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, ito. Nakita ko po itong post, mga sangkay, na mapagpupulutan po ng kaalaman at aral. Ano ba? Susuporta ba yung mga sundalo? Ano ba ang kanilang opinion? Ano ang kanilang paninindigan dito? Solid, ayon dito mga sangkay, ito po by Moderator Kina. Alright, mga sangkay. Sabi dito, solid ang AFP. Hindi sila matitibag ng politika. Ayan ang duty ng ating AFP because the AFP is the protector of the people, is loyal to the Constitution, is a non-partisan stance, and most of all, is the guardian of democracy. Sa unang ano niya mga sangkay, solid ang AFP, hindi sila matitibag ng politika. Actually guys, ilang beses na po natibag ang Armed Forces of the Philippines ng politika. Panahon po ni Ferdinand E. Marcos, panahon po ni ERAP, actually kahit po nung panahon ni Corazon Aquino, up to Ramos, paunta kay ERAP, mga sangkay, kay Gloria, kay Noynoy, no, mga sangkay, lagi pong natitibag sa politika ang mga kasundaluhan. Ngayon, mga sangkay, panahon ni PBBM, ang mga sundalo, mga sangkay, ay ano ang kanilang stand dito? Paano nila haharapin itong mga panawagan, mga sangkay ng opposition na gumawa na ng hakbang, no? Laban po sa ating pamahalaan. Ayon dito mga sangkay, ngayong 2026 sa gitna ng mga ingay at destabilization rumors, muling nanindigan ng Philippine Army at ang buong Armed Forces of the Philippines ang kanilang mensahe: professionalism, discipline, and neutrality. So malinaw naman po 'yun mga sangkay. Paulit-ulit po itong sinasabi ng kanilang AFP chief na sila ay professional lamang. Kung ano ang kanilang kailangang gawin, doon lamang po sila. Kung ano ang sinasabi ng Constitution, doon lamang po sila. Hindi po sila sumasang-ayon sa panawagan, kagaya po mga sangkay nito mga dating general, nag-graduate na po o nag-retire na mga sangkay, na nananawagan sila na mag-aklas sa mga kasundaluhan. Nitong January 9, 2026, isang matinding resibo ang inilabas ng Army, ang pag-relieve sa pwesto kay Colonel Mongao matapos ang kanyang viral post tungkol sa withdrawal of support. I'm sure, alam nyo to mga sangkay. Nag-withdraw, personal withdrawal ng kanyang suporta daw sa Commander-in-Chief. Under General Romeo Brawner Jr.'s leadership, and ang AFP ay hindi papayag na magamit ang uniforme sa partisan politics.
Ang pag-alis sa pwesto ay hindi pagbusal sa freedom of expression, kundi pagpapatupad ng Articles of War at highest standards ng military discipline. Sa militar, ang loyalty ay sa Constitution at sa chain of command, hindi sa personal na sentimentong politikal. Tama po yun, mga sangkay. Para lamang po magkalinawan tayo, ha? Ang iba po ang kinatatayuan ng mga sundalo. Non-partisan po sila. Sasabihin nila mga sangkay, non-partisan, sumusunod nga sila kay BBM. Well, tama po yun. Sumusunod sila kay BBM dahil siya ang Commander-in-Chief at ito po ay nasa Constitution. Okay? Nang ibig sabihin, anuman ang gulo ng politika, hanggat nariyan ang presidente at siya ang Commander-in-Chief, doon pa rin po sila susunod dahil ang mandatong ito nakalagay po sa Constitution. Okay? At malinaw naman po ang sinasabi ng Armed Forces of the Philippines, bagamat may iba, mga sangkay dyan, na nahuhuli ang galaw, na nagiging may political color, kagaya po nitong si Magaw mga sangkay, Munggaw, no? Imbes na maging loyal sa Constitution, ayon mga sangkay. Muling idiniin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na ang militar ay nananatiling tagapagtanggol ng taumbayan at ng Estado sa kabila ng mga panawagan ng ilang grupo gaya ni na Chavit Singson o mga pro-Duterte groups. Nagumalaw ang militar laban sa katiwalian. Malinaw ang sagot ng AFP. Ang mga aligasyon ng korupsyon ay dapat dumaan sa civilian courts at oversight bodies, hindi sa kudita. Ito ang maturity ng ating Armed Forces of the Philippines. Alam nila ang kanilang boundaries. Speaking of maturity ng kasundaluhan, sila po kasi ngayon ay nadala na. Kasi simula noon, mga sangkay, after Ferdinand E. Marcos, ang mga kasundaluhan ay patuloy na nagamit po sa politika. Nagkaroon ng mga hidwaan dahil sa political color. 'Di ba? Nagkaroon ng kudita. 'Di ba? Naalala niyo yung Oakwood mutiny, mga sangkay. At naalala niyo pa yung mga sumunod, mga sangkay na mga hidwaan ng militar dahil po sa pagkampi ng mga politiko. So, ang nangyari, gumanda ba ang Pilipinas? Yumaman ba ang ating bansa? Wala po. 'Di ba? Pagkatapos si Ferdinand E. Marcos, nung nag-aklas ang kakaunting kasundaluhan noon, laban kay Ferdinand E. Marcos, nung napatalsik po siya, 'di ba? Nung si Corazon Aquino ang umupo, nagbago ba ang Pilipinas? Mas yumaman ba ang ating bansa? Hindi po. Ang nangyari, imbes mula sa mayaman, bumagsak tuloy lalo, mga sangkay. After po, nung panahon ni Erap, ang mga sundalo ay, ano ang nangyari, mga sangkay, after ng panunungkulan ni Erap at si Gloria na ang pumalit? Gumanda ba ang buhay ng mga Pilipino? Ganun pa rin, mga sangkay. Kaya, naging mature ang mga sundalo ngayon na hindi na po nila babalikan yun dahil nagagamit lang po sila sa politika. Okay? Hindi lang sa Army, pati ang PNP sa ilalim ni Lieutenant Nartates, PNP Chief Nartates Jr. ay nag-anunsyo ng mas matinding focus sa ethics and disiplina ngayong 2026. Ang pag-dismiss sa mahigit 1,120 personnel noong nakaraang taon ay patunay na ang Administrasyong Marcos ay seryoso sa cleansing ng hanay. Ayan, mga sangkay. Ang AFP ngayong 2026 ay may resilient at professional sa pagpili sa disiplina kaysa sa ingay ng politika. Sinisiguro nilang ang atensyon ng bansa ay mananatili sa tunay na laban. Ang pagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea at ang kapayapaan sa loob ng bansa. Sabi nga daw po ni General Bronner, true strength comes from unity and unwavering purpose. At sa bagong Pilipinas, ang militar ay hindi kasali sa drama. Sila ang bida sa seguridad. Yan po ang magandang sinabi ng ating AFP Chief. Kaya sa mga nananawagan dyan, ang pagkakaalam ko nga mga sangkay, yung mga nananawagan na mag-aklas ang militar ay mukhang madadampot. So, sunod-sunod rin na po yun, mga sangkay, kasi pinagbabawal po yun
Labag po yan sa batas, no? Na magtatawag ka sa mga militar na mag-aklas at guluhin ang Pilipinas, pabagsakin ng gobyerno, may kalalagyan ka dyan. So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.